Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makita kayo ng sport fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo kaming muli ngayong araw na ito. At dahil napakalma ng dagat ngayon guys, pupunta ulit kami sa Gakot Island. Susubukan kong dalawa kami dito sa motor ko kung kakasya ba. At pagsakay nga ng kasama ko guys, eto mukhang kargado talaga kami dito. Pero okay lang yan, at least napakakalma naman ng dagat sa pagpunta namin dun sa Gakot Island. Mahina lang yung patakbo ko dito para safe kami makarating doon. Siguro aabotin kami ng biyahe dito ng mahigit 1 oras dahil mahina lang yung patakbo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayo updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At makalipas nga ng 1 oras guys, eto napakakalma ang dagat dito sa Gakot Island. May nauna na dito sa amin na nagsuswimming. Bali 2 motor ang nandito. Nagkwentuhan kami dito ng mga sakay ng mga motor. Taga Simara daw sila, pero nagpaalam sila sa isang sanggunian na kung pwedeng mag-swimming daw sila dito at pinayagan naman. Kaya pagkatapos namin dito makabawa ng gamit, kumain at magpahinga, ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo sa sport fishing activities. So ayun guys, balik ulit tayo dito sa Gakot Island para hanapin na yung Blue Marlin na hindi natin tinira. Maraming nag-comment kasi mahinang nilalang daw ako. Pinagkumpara ako kay Bro Gabi Ramal na pag kay Bro Gabi Ramal daw yon is titirahin niya. Ang ano kay Bro Gabi Ramal is palagi siyang may bangkero talaga, ako is wala. So si Bro Gabi is palagi siyang may nakamasid na bangkero sa bawat dive niya. So minsan lang siya mag-dive ng walang bangkero. Palagi siya talagang may kasama. So okay lang yun. Ganun talaga. Maraming madilis mo yan dahil hindi ko daw tinira. Ang inano ko talaga doon is safety first. Dahil may anak na tayo, may binubuhay na tayong pamilya. So yung pinsan ko, ayun, yung kasama ko. Kanina pa siya nagda-dive, nangumugita dito sa mababaw na area. Kaya subukan natin ulit dito. Ang hinihingilan talaga natin is wag naman yung masyadong malaking isda para naman matira natin or makuha. Sobrang laki kasi talaga nung Blue Marlin. Pas muna tayo sa mga ganung kalaking isda. So alas 3 na. Hanggang patakip silim tayo. Hanggang alas 6. So doon ulit tayo pupunta. Pupunta ulit natin dito. Kaya tara, samahan nyo muli ngayong hapong dive na ito. Yung pinsan ko parang marami ng pugita. Hey, let's go! At eto yung mga huli nung kasama ko, ang dami ng pugitang huli. May 2 orange spine unicorn na siya, yung 51. Eto't ang daming pugita at ang lalaki pa. Nagkwentuhan kami dito ng ilang segundo, may nakita daw siyang napakalaking mamsa, 2 piraso sa mababaw na area lang. Kaya na-excite ako dito. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Ang spear gun loaded, let's go. Eto na, naging unang drop ko. Warm up lang muna tayo dito sa mababaw na area. At habang nag-aantay ako dito sa ilalim guys, napansin ko wala dito yung karamihang dalagang bukid. Ang nandito lang is yung palagi na unang lumapit dito sa atin, etong one spine unicorn, etong pali kung tawagin dito sa Romblon.
So pagbalik ko dito sa ilalim guys, eto marami na etong mga bait. May kasama na etong mga one spine unicorn na mga dalagang bukid nandito lang sa mababaw. At maisip ko ulit yung sinabi ng kasama ko na may nakita siyang napakalaking mamsa, 2 piraso sa mababaw na area. Kaya nakaka-excite yung ganon. Dito sa dive na to, puro beat lang yung nagpakita. Kaya let's go back to the surface para makapahinga sa sunod na dive. At habang nagpapahinga ako dito sa surface guys, pagtingin ko sa baba ko, 4 na mamsang ang lalaki ang dumaan sa akin dyan sa baba ko. Kaya dali-dali akong nag-dive dito. Akala ko dito, hindi na babalik, wala nang pag-asa. Dahil napakalayo na nung 4, kahit hindi pa ako nakapwesto dito, nag-granting na lang ako, nagbabaka sakaling lumapit. Hindi naman ako dito nabigo. Napansin ang pag-granting ko na itong napakalaking isa, grabe. Buti na lang, napakaamo talaga na itong isang napakalaki. At napakaganda naman yung patama ko kahit hindi na stone shot natin. Napakahirap talaga ma-stone shot ang isda pag gumagalaw. Kahit malaki yung target mo, mahirap talaga i-stone shot. At pagka resurface ko dito guys, eto na nga yung hindi ko inaasahan. Kahit napakaganda yung patama ko dito, ang lakas pa rin humila sa akin. Hindi na ako dito sa malalim na area, dito sa laot. At habang pinipigilan ko etong napakalaking isda dito guys, eto nilulubog talaga ako dito sa ilalim, nadadala ako. Grabe, ang lakas talaga ng mamsa. Kahit napakaganda na yung patama ko, eto hinihila pa rin tayo. Pero hindi ko talaga siya binibigyan ng maraming line. Dahil pag binigyan ko ito ng maraming line at pabayaan na lang, may chance na sumabit sa mga bato. Hindi na natin ito makuha. Alakas sumila. Alakas sumila. At makalipas ng ilang minutong paghihilahan, eto tanaw ko na nga etong isda, napakalaki talaga, grabe. Eto na siguro yung pinakamalaking nahuli ko at nakuna natin ng camera. Akala ko dito, dire-diretso na yung paghila ko dito sa malaking mamsang ito. Ngunit kumukuha pa rin ng line, ang lakas pa rin. Thank you, Lord! Woo! Malaki! Woo! Hay!
Ito yung mga gusto ko. Mga ganito lang kalaki. Yung titirahin natin. Yung sobrang laki, hahayaan na lang natin. Ito nga eh, pinahirapan na tayo. Ang ganda lang ano, pero hindi na stone shot. Ang stone shot kasi is lucky shot na lang yan. Ang laki, grabe. 4 na piraso sila. At dahil nga medyo maaga pa to guys, eto't sinabit ko muna sa bato etong napakalaking mamsa dahil magdadive pa tayo dahil maaga pa naman. Nagbabaka sakali ako madagdagan pa at bumalik yung malalaking kasama nito. At pagbalik ko dito sa malalim na area guys, magdadive na sana ako nang biglang dumaan na naman yung napakalaking isang mamsa. Kaya dali-dali na naman ako nagdive dito. Ngunit habang paba ako dito, hindi na ako pinansin. Medyo na-late kasi yung dive ko, grabe. Napaka-timing sana yung pagpunta ko dito ulit sa malalim na area. At pagkadapa ko dito sa may bato, inantay-antay ko napakalaking mamsa ulit, pero hindi na bumalik, hindi na nagpakita. Kaya nagantay na lang ako dito ng ibang isda. At napansin ko, etong galaw ng mga bait, etong mga itim na maliit sa unhan ko, biglang nagpanic. Yun pala is may naghunt na bluefin trevally at grupo ng long-nosed emperor. Grabe. At dahil paubos na rin yung hangin ko dito, hindi ko na pinilit, hindi ko na nilapitan yung isda. At habang nagpapahinga ulit ako dito sa survey, eto ang lumapit sa akin, isang rainbow runner, salmon. Nasa 1 kilo na rin to, kaya kinuha ko na rin, pandagdag sa huli natin. Grabe talaga yung isang napakalaking mamsa din, yung dumaan. Pag nauna-una na lang sana ako ng dive, mahuhuli siguro natin yun. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong salmon guys, nagdive pa naman ako ng ilang beses, pero wala na talagang nagpakita. Kaya nag-decide na rin ako ditong lumipat ng pwesto. At eto't kinuha ko na rin etong napakalaking huli natin na sinabit dito sa may coral. Paglipat ko sa kabilang pangpang guys, nagdive pa naman ako, nakalimang dive pa ako, pero wala na talaga nagpakita at lumakas na rin talaga yung agos, kaya nag-decide na akong umahon. Ayan guys, huhuy, mahaw na ako. Sayang yung isa, na-late lang talaga yung baba ko. Mga ganito rin kalaki, grabe ang laki. Ang laki din. Magdadive na sana ako noon, pero nag-extend pa ako ng pahinga ng 1 minute. Biglang dumaan na naman yung napakalaki, grabe. Ay, ang laki. Siguro, estimated ko to mga 30 plus pataas. So doon ko yung nadadaan. Akyat tayo doon sa bundok, nandun yung tutulugan natin sa kabila. Pag nagpahuli pa sana yung isa, pwede na kaming umuwi. Hey, boundary na. Siguro hindi to kakasya sa ano, sa collar namin. Alaki. Siguro hihiwain na lang. Pero mas maganda sana pag buong dalhin sa
main island. Tapos timbangin natin ang buo. Pero hindi kakasya talaga, malaki. Grabe. Buti na lang ang amo. At buti na lang talaga lumapit. 4 na piraso sila. Naglalaro. Buti na lang lumapit to. Napansin ang kapugian ko. So akit muna ako dito. Medyo tarik pa naman dyan. Ang diskarte ko na lang dito, halid ko muna itong mga gamit. Tapos tawagin ko yung kasama ko para balikan yung isda. Ay, ang bigat, hindi ko kaya. Siguro sobrang ano yan, mga 30. Sobra talaga ang bigat. Grabe. At dahil nga padilim na to guys, patakip silim na, palubog na yung araw, pagdating ko dito sa taas, napakalayo pa itong lalakarin ko papunta dun sa tutulugan namin. Nag-decide na lang akong bangka na lang yung gamitin namin dito para mas mabilis buhatin yung isda. Pag dito kasi sa pangpang is lalong mahihirapan kaming itaas at ibaba. Kaya nag-decide na lang ako ditong isakay na lang dito sa bangka namin. At pagbalik nga namin dito sa pwesto, eto na yung napakalaking mamsa. May mga punta rin dito, maglalambat daw sila, sina paring Alan, yung mga kasamahan niya. Wala yung nagkakaon. Sa kusira yan. Nay, masok ba kamit mamsa? Sambelog. At dahil nga hindi kakasya itong napakalanging mamsa dito sa cooler natin, 45 liters lang kasi yung dala naming cooler, kaya hinati ko sa gitna, tinansya ko at kasyang kasya naman paghati lang. Belen ini to nga. Mabak ay. Yeah, habing gabit o yung lagi hapon. Pasay ko pa lang. At eto, pagdating ng umaga guys, kalmado naman yung panahon, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito, sinama ko na yung kasama ko dahil napakaraming yung pugitang nahuli kahapon. Sinama ko muna siya ngayong pag-dive na ito para safe tayong makahuli man tayo ng napakalang isda, may mag-aalalay sa akin. Kaya pagkatapos ko ditong makawarm sa mababaw na area, eto, diretso na ako dito sa malalim. Etong pwestong ito guys, is dito ko nakita yung napakalaking blue marlin. Dito nagpakita yung dambuhalang yun, yung hindi natin tinira. Eto't napakaganda naman yung bumugad sa akin dito sa unang dive, dito sa malalim. Lumapit sana sa akin dito etong mga slick unicorn, pero ang liliit pa talaga. Hindi yung malalaki talaga na kinukuha natin. Pag mga ganyang size lang, isinahayaan ko na lang yan. Hindi ko na lang pinapansin o hindi ko na lang kinukuha. Dahil lalaki pa yan yung mga ganyang nilalang. Dito guys, nakailang dive na rin ako, wala pang nagpapakitang dragon. Kaya lumipat ako dito sa may bandang buhangin, dito ako magpupwesto. At pagkapwesto ko dito, pagtingin ko sa kaliwang bahagi ko, eto, isang dugtutuna ang palapit sa akin. Kaya dali-dali akong naghanda dito. At eto yung naging unang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang dog to tuna. At maganda talaga pag may kasama dahil naiiba yung angulo ng video natin.
At pagkatapos kong ma-secure yung dugtutuna guys, came to nowhere, lumipat na ako ng pwesto dito. Eto ang nagpakita sa akin, isang napakalaking tangigi sana. Kaya lang, habang pababaan ako dito, ang ilap naman, hindi ko ma-close yung gap para matira. Hindi talaga pinansin yung kapugian ko dito. Makalipas pa ng 2 oras ng pagdadive, eto nandito na ako sa mababaw na area. Halos malayo na rin yung nilalangoy namin. At dito, kanina ko pa hinahabol eto napakalaking barakuda. Maamo naman siya pag hindi tinututukan, pero habang palapit na ako sa kanya, maklose yung gap, bigla namang lumalayo. Eto, kanina ko pa talaga sinusundan ko. Pagod na at hinihingal pa. Akala ko kasi magpapahuli. Kaya dito, sumisid na ako. Akala ko kasi makoklose ko na yung gap para matira. Ngunit habang palapit talaga ako, pagsisid ko, lumalayo talaga. Napakabagal lang talaga yung galaw niya, pero hindi ko talaga maabutan. Grabing barakuda to. At pagkatapos ng matinding habulan dun sa barakudang napakalaki, eto pauwi na rin kami dito. At dito sa may butas, may napansin akong sumisilip. Kaya nilapitan ko ito. Yun pala is napakalaking lapu-lapo. Akala ko sa una, maliit lang. Ngunit pagkatira ko at pagkahila ko sa kanya, good size na para hulihin. Dito sa dive na to guys, nakakita ko ng 2 barakuda dito. Ngunit habang papwesto na ako dito sa buhangin, bigla namang lumahoy yung 2 barakuda. At paglingon ko sa kanang bahagi ko, eto ang nagpakita sa akin. Napakalaking mamsa ang lapit na sa akin. At dahil nga sa likod lumapit etong napakalaking mamsa, ang tagal kong nabaling etong pana. Kaya pagkabaling ko at pagkatutok sa mamsa, ayun, lumayo na, ang layo na. Tinay ko pang habulin to, akala ko babalik, pero hindi na talaga tayo pinansin. At dito pa rin sa mababaw na area, eto nakikita naman ako ng barakuda. Good size lang to, mga 3 kiluhin. Pero nagpapahabol talaga sila, mailap. Kung nahuli lang sana lahat ng nagpakitang isda natin, ang dami ng huli natin. Eto, nagpwesto pa ako dito, hindi talaga lumalapit. Ayun, umestede pa dyan sa unahan ko, kaya nilapitan ko. Akala ko nga dito, makulos ko na talaga yung gap. At dito, kunting-kunti na lang talaga at ipupul ko na yung trigger at ayun, tumalsik na naman. Kaya pagkatapos din na itong dive na to, umahon na rin ako. Ayun guys, umahon na ako. Ang dami sana nagpapakitang isda. Yung tangigi, yung malaking barakuda, saka ang daming barakuda yung mga maliliit. Pero ang ilap, pag nilalapitan, hindi ko maklose yung ga para matira. Pero okay pa rin yung dive natin, naka 2 piraso tayo. Isang dogtutuna, saka isang marble grouper. Okay na rin yan. Siguro, prepare na kami ngayon, tapos uwi na rin. Malaki naman yung mamsa kahapong nahuli natin, kaya goods na. Shoutout nga pala kay Tani Feriol, Milagrosa Diyos, Rumil Navarre, Javer Family, Frederick Javer Jr., Annie Rosal, Romeo Alcones, Alcones Family, Lumugdang Family, Nene, Felix Jr., J4, Jason, Kint Juice, Etang, Ibura Family, Alexander Sidilia, Ronnie Borja, Tatay Oyet, Ami Friend, Maylisa Fernando Jr., Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Palahubog Family, Denden, Batik, Baloy, Matmat, Totong Cruces, Totong Daa, Lakay, Butsoy, Dante, Richard Moises, Federic Tirado, Diosdado Oraya, Francis Saibok, Romel Juarez, Alex Bagao Jr., Ken Lopez, Rinaldo Mahilon, Yvonne Tison, Rolly Ruiz,
Eduardo Yuson, Greek TV, Cesar Ablin, Richard Gusar, Tingala Family, Flora Family, Infinite Outdoor Quest, Alan Montoya, Mario Fermejo, Nelson Panturas, Bonifacio Arbalate, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Ricky Abaracoso, Alan Floranya, Rince Tyron, Japper Spatter, Dennis De La Cruz Family, Pistin Family, Juni Tumampos, Jelen Binage, Jonathan Binavides Igara, Kuya Joms, Rafael Recto, Edison Aba, Ronilo Babanto, Rodil Cabasag, Kayadong Family, Instituto Kawaling, Alin Arante, Signos 44, Ami Mibato, Armando Gonzaga, Ronnie Borja, Armando Suaverdes, Nan TV Mix, Noel Grigo, Anthony Fadera, Samar Family, Terso Quiloy, Marlon Hamisola, Andy Monsanto, Alia Mabahin, Manres, Lugin Gillian, Felix Longkop, Cornico Family, Montijas Family, Berly Banyares, Sante Roldan, Kaguki, Ronel Alo, Alo Family, Ronron TV, May Agnes Itoche, Rinante Ligas, Teo Bong, Kabahar Family, Mikael Mejia, Johnny Heisten, Sophia Bagamasmad, Anne Pendon, Jason Alejo, Leopoldo Orsal, Libby Domingo, Bellamore Family, Erwin Labin Malayan, Lito Balena, Kasumpang Family, Boots, Ellen May, Mea Otzel, Agustin Ellis Kasumpang, Felix Quiroy, Rena Napoposeno, James Garcia, Julito Cuesta. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, tapos na naming ibenta yung mga isda. Hindi ko na na-videohan yung pagbenta namin at yung pagkilo nung malaking mamsa pala kanina. Pagod na kasi. Halos magdadalawang oras yung biyahe namin kanina dahil kargado kami dun sa bangka. Dahil yung mamsa is umabot ng 32 kilos. Yung pugitan nung kasama ko na nahuli is 8 kilos. Yung dugtutuna is 3.9. Saka yung marbled grouper is 2 kilo. At yung rainbow runner 1 kilo. Hindi ko na na-videohan yung pagtimbang ng mamsa. Nakalimutan ko. So ito yung ulo ng mamsa dahil darating yung mga kapatid ko mamaya. Galing Manila, magbabakasyon dito. Kaya ginayat namin yung malaking mamsa. Ito yung ulo. Para may sasabuan mamaya. Bukas, pagdating ng mga kapatid ko. Laki ng tungol. Ayan grabe. 32 kilos. Yun na siguro yung pinakamalaking nakuhaan natin ng camera na mamsa. Personal best sa mamsa. Ito pa yung atay niya. Ito yung buntot. Grabe, ang laki talaga. Buti lang, napaganda yung patama. Ayan. Hindi nga kumasya dito sa collar natin. Hinati, buti kumasya pa. Ito ang masarap dito, yung panga. Inihaw. Ayan, grabe. Ang laki talagang mamsa yun. So may 32, nakabenta naman ako ng puro laman sa malaking mamsa ng 16.5 kilogram, puro laman na yon. So times 250 natin is may 4.5 din kami doon. Malaki kasi yung tinira ko, yung bandang paulo. Hinati ko na para may ulam yung mga kapatid ko pag dating dito bukas. Mamaya dadating na sila. Madaling araw siguro. Siguro may kita naman kami na 6,000 plus yung kikitain namin dun sa mamsa, yung puro laman yung marbled grouper at yung dugtutuna, saka dun sa pugita. Saka yung salmon is binigay na namin dun sa tumulong sa amin ng pagbuhat ng bangka kanina. So 6,000, natin na 6,000 yung kita namin dahil yung dun sa mamsa is may 4.5 na. Tapos dun sa dugtutuna is 900 plus yata yung total. Tapos dun sa pugita is may 1.4. So 6,000 plus. Puro hatiin lang namin yon ng dalawa. Dahil nandito naman yung ulo sa akin, hindi na ako kakaltas sa bangka. Hatiin na lang namin yung dalawa. Bali may tig 3,000 kami doon, kaya okay na rin. Ang dami pa sana nagpakitang isda talaga nung umaga, pero may ilap. May nagpakita pang malaking mamsa, pero may ilap talaga. Bumibilis. Buti na nakaisa na talaga tayo kahapon nung dive ng hapon. So balik ulit tayo doon pagkalma ang dagat. Nandun kasi yung mga dragon.
So hanggang dito na muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.